You people, you are evil, know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask Him? So, trust Him. He is your Father in heaven. He loves you. You want to give Him. But you need to open your heart by faith, receive. And you have heard a lot of this healing testimony in the Bible already, I believe. So like the woman with the blood issue for 12 years, and he touched the hem of Jesus' garment, she got healed because she believed that. If I could touch it, just touch it, I will heal. And when he touched the hem of the garment, the power just was released. You know, your faith can attract the power, can absorb the power, or draw the power from the Lord. Yeah, just have to hunger to believe, hunger and desperation sometimes. Lord, only you can heal me. I don't care how people look at me. Like Bartimaeus, the blind man, he just said, no, any people tell him, oh, keep quiet, don't shout. He said, no, son of David, help me. And then, because Jesus had healed him, according to his faith. That's what the Bible said. According to your faith, you are healed. Amen. Be it done to you. So, this is very important. As we are going to minister to you, you receive it by faith. Even if it's not, you may not feel anything, but you believe that it's already, you have already received, and it will manifest. And don't give up. Don't say, oh, it's not working, I'm not well. Just believe. It's also sometimes a miracle. Whatever problem you have, just believe. And it's good that if we have somebody to testify, maybe I invite Melissa to give a brief testimony, because it's amazing. Last year, he was there, sitting around. She was sitting around down there with their face really troubled, and was shaking when he came up. And the play, something happened, and she was just worshiping now. It's so amazing, the transformation. Can you share a bit of your testimony? If just in case someone may not have heard, just maybe short testimony, 5 minutes or so. So, ako dahil si Melissa Abi-Abi, no? So, akong i-share ninyo ang gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Hallelujah. So, 2009 is na-receive na ako si Jesus Christ. Then, kanang itong mga lagad siyempre sa una is naamang yun ang first love, no? So, grabe ang paggamit sa Ginoo, grabe ang gugma sa Ginoo sa kinabuhi. But, sa kadugayan is naagyo na time nga maglo nga to ang pagpangalagad sa Ginoo. Then, there's a time dun nga kanang naay nalayo gyud ko sa Ginoo. Then sa diha na nga nalayo na ko sa Ginoo, diha na po namuhat ang kaaway. So ako lang i-short ang akong testimony is about lang sa akong healing nga nahitabo sa akong kinabuhi kay aron nga dili na siya kayo taas, no, 5 minutes naman. So sa dihang nilayo ko sa Ginoo is namuhat ang kaaway sa akong kinabuhi. Sige, tagaan ko niya og sakit. So, ako living testimony gid ko nga giayo ko sa Ginoo. So, 2004 is na-admit ko sa provincial. Kay ana nga time is before ko na sakit, ani nga akong gibati nga giayo sa Ginoo is niagi ko og stress. So, kamo mga stress ayaw mo palagi. So, niagi ko og stress, depression, then kaguol. Kanang itong feeling nimo nga rejected ka, unloved ka, tanan nga problema feeling nimo is naana nimo tanan. So dito nag-overthink nako kaayo mo to nga ang kaaway namuhat sa akong kinabuhi. So na-admit ko sa hospital to 2024, and then tungod sa akong asthma attack, kay nakoy asthma man. And then dito pa lang misap ka ng hospital, 3 days akong pagka-admit. Gitabang ko dito sa mismo sa hospital kay wako kasabot sa akong gibati kana bitong feeling nimo nga mura ka katakihon sa kasing-kasing.
So ingon ang doktor is acid reflux daw kuno to. So dito nag-start akong struggle gyud nga sa panahon nga mo atake siya, grabe akong kahadlok. Grabe akong kahadlok nga what if kung mamatay ko akong mga anak, unsaon na lang. So sa nakailan ako dire kay bawon mo no nga dili gini nga niya ako ang lawas nga sexy. So dili ko sexy sa una. So dako ko nga pagka dili ko dako kayo pero sakto gid kanang ang lawas na ako ba dili ingon ani pero sa dihang nakasinati ko sa gibuhat sa kaawis ang kinabuhi dito ning dahon ako ang ahong panglawas kay di na ko ganahan mo kaon mga igsoon grabe sa usa ka adlaw kada kaon ako aron silang kanang mintino ng duha ka kutsara kay feeling nako kung mukaon kog daghan mo trigger mangud siya di sa akong tiyan ani gyud siya nga once mo trigger siya mugahi siya nga magbloated akong tiyan muhuot ako ang dughan. So feeling na ko kung maatake siya, bura na ko nga heart attack. So nakauna-una na dayon ko na siguro ko'y sakit nga sa kasing-kasing. So muna ko ang daghan na kay ko gihuna-huna gyud. And then sa katong time nga namuhat ang kaaway sa akong kinabuhi is nalayo ko sa Ginoo. So salamat kay ko sa mga tao nga yang gigamit sila Pastor Benny, Pastor Alia, mga kaubanan sa church nga wala sila nagundang sa pagdum na ako, pagdasig. And then salamat ko sa instrument nga gamit sa Ginoo si Pastor Mason, Pastor Melina. And then sa ilahag yung pag-pray na ko mga igsoon dito gid ko naka sinati og kaayuhan. So sa atong time di gid unta kumudong. Di gid unta kumudong kay kana laging napatay something sa tong kasing-kasing ba. Kana laging feeling nato lagi is kana tong feeling nimo nga sakto ka pero wa day ka na mao, wa day ka na sakto. So but praise God nga kuan sa Ginoo ko ang tiil nga mudong sa simbahan ni simba ko. And then dugay-dugay na ko ato na stop og simba din pag dong na ako gidato is dito pa lang sa balay is nakasinati nagikuo kanang itong kalipay nga di ka kasabot na nalipay man ko nga gahapon buol man ko. So nalipay ko anang buntag pa lang gyudaan so excited ko mudong sa simbahan. Wa ko kahibaw. Mo dito nga excited ko kay ngano nanay buhaton ng Ginoo singana. So mo na magini akong naanda no nga musimba, prihan, ana. So dili instant gyud nga pag-pray is naayo ko, dili siya instant nga anang tahima gyud. So bas mo to na deliverance ko kay sa una mong good pod is grabe pud akong gibuhat sa Ginoo nga pagpakauwaw ba. Nakasinati ko anang kana bitaw online gaming. So nga na, grabe. So ayaw jud mo ana mga isuon kay dili gyud na siya panalangin, muut-ut na sa inyohang panalangin. So ayaw gyud mo ana, nakasinati ko ana. And then sa time nga gi-prayhan ko ni Pastor Mason atong sa tong buwan na pastor April. So sa una man gud sa dihang tig-atake ako ang kanang ako ang gibati is tagutlog gyud nakatambal ako ang imnon. Tagutlo na siya katambal and then tong time nga nigdung ko sa simbahan, nagdako usa ka tambal sa akong tiyan kay kanalig mahadlo ko atakihon. And then pag pray ni Pastor Mason, diyan na ako nakabantayan nga pagkagabi na. Diyan ako nakabantay nga, kaya mo dahil ko ni mo Lord. Kaya nagkanag itong naanad na ko nga, ingana ra nga, prayhan ka, anak bitaw. So, dito na ko nakakuan pagkagabi nga, Lord, ayaw dahil ko ni mo. Tingano, makatarong na ko, gihigda. Natingan ko sa kuntiyan kay gaan siya kaayo. Gaan siya kaayo din. Praise God. Ang tambal nga atong gida atong pag-pray nilang Pastor Mason, naagi hapon sa ako ang bag. Wala gyud na siya maimli balik. Hallelujah. All glory to God. So nga na no mga isuno, kung muduol lang kita sa presensya sa Ginoo, muayo gyud siya. Basta kang atong pagduol niya is kinasing-kasing gyud. So muna nga i-out ni pataas ang kinabuhi ang ngalan sa Ginoo sa ako ang kinabuhi kay iya gyud kong giayo. And then na-restore sa dang ako ang pagpangalagad sa Ginoo nga gitagaan ko na opportunity nga makalit ko sa worship. So blessing kay na sa ako ang kinabuhi mga igsoon. So glory to God, glory to God. Ako living testimony di ko nga ang Ginoo mo ayo. Hallelujah. Ang Ginoo mo ayo di mga igsoon.